Napunta si Yuwo sa Victoria's Secret Auction Dungeon. Kasama si CEO at ang lahat na nakasuot ng kakaibang damit. Ipinapaliwanag ng CEO na kapag pumasok na ang lahat sa auction room, automatiko silang magsusuot ng mga robe para panatilihing buo ang kanilang pagkakakilanlan. Sa wakas ay naunawaan na ni Yuwo, dahil maaari lamang itaas ng isa ang bid hanggat maaari nang hindi iniisip ang muka ng isa't isa. Binigyang pansin din niya ang lokasyon at laki ng auction, na nangangailangan ng malaking pera upang kumita. Hiniling ni CEO kay Yuwo na maupo dahil magsisimula na ang auction sa oras na iyon. Isang MC ang nagsimulang mag-welcome sa mga dumalo na dumating. Binati niya ang mga taong nasa matagumpay na piitan ng lihim na auction. Nagpakilala ang MC bilang si Victoria. Sa oras na iyon, 2 beses na nagtanong si muli Yuwo kay CEO para sa tulong sa auction. Maaari siyang magbigay ng tumpak na pagtatasa batay sa mga item sa auction. Mga katangian na pinagsama sa mga katangian ng may-ari upang hindi gumastos ng pera ng walang kabuluhan at makabili ng mga bagay na pinakaangkop para sa kanya. Masaya si Yuwo dahil ang kasanayan ay lubhang kapaki-pakinabang. Pagkatapos ay tinanong ni Yuwo kung may iba pang mga kasanayan na mayroon si Wise, ngunit wala pa siya. Sinabi ni Wise na kailangang i-upgrade ni Yuwo ang link ng kanyang account sa lalong madaling panahon kung gusto niyang i-unlock ang higit pa sa kanyang mga kasanayan. Medyo nadismaya si Yuwo at sinabing kakausapin niya ito mamaya, ngunit biglang napagtanto ni Wise na batay sa biomagnetic field at spectrum ng taong nasa ibaba nila. Ito ay kay Cheng, na dati na niyang nakilala. Siyempre, nagulat si Yuwo na nandoon din si Cheng. Sinubukan ni Yuwo na isipin si Cheng, na may katayuan at pera bilang isang reserbang miyembro ng isang nangungunang pangkat, ngunit hindi pa rin ito sapat para sa kanya, para makilahok sa auction at nakaupo pa sa chairman na agad niyang naintindihan iyon. At si Chang ay may mga sekreto din na hindi gaanong pinagkaiba sa kanya. Pagkatapos noon ay nagsimulang sabihin ng MC na sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng 10 auction ng mga mahahalagang bagay. Hindi na niya hinintay kung sino ang kukuha ng mga gamit. Nagsimula ang MC sa unang item, na isang level 70 na sinaunang magic crystal. Tiyak na nagulat ang lahat nang makita ang pambihirang bagay na ito. Ipinaliwanag muli ng MC na ang kristal ay nakuha ng isang partikular na grupo ng mga mersenaryo pagkatapos magbayad ng napakataas na presyo sa isang piitan. Ang mga kristal na ito ay tataas ang antas hanggat ginagamit ang mga ito. Ang paunang presyo ay 1,000,000 at ang bawat presyo ay tumataas ng maramihang 500,000. Maraming tao ang mabilis na naglagay ng kanilang mga bid. Ipinakita ni CEO kay Yuwo ang kalidad ng magic crystal. Gustong malaman kung interesado si Yuwo na bilhin ito. Alam ni CEO na sinadya ni Yuwo na itago ang kanyang level, ngunit si Yuwo ay totoo. Ang antas ay mas mababa pa sa antas 70. Malaking tulong kay Yuwo ang kristal. Alam ni Yuwo ang halaga at hindi niya magagawang linlangin ang kanyang mga mata, ngunit ayon kay Wise, habang ang halaga ng pagbili ng kristal ay 2 bituin. Dahil ang mga X-point ay walang kahulugan sa isang mahusay na eksperto para sa kanya, hindi na kailangang bilhin ang item na ito kung ito ay para lang makakuha ng experience points. Noon ay may nagbid na sa wakas ng kristal sa halagang 3,000,000 at tuluyang nabitawan ng MC ang item at binati niya ang lalaking nakakuha ng kristal. Alam ni Yuwo na si Cheng ang bumili ng kristal. Hindi akalain ni Yuwo na medyo mayaman ang kanyang senior. Iniisip niya kung ano ang kailangan ni Cheng, kung posible bang mag-level up ng mabilis para makasali siya sa core team o kung para sa ibang layunin ay hindi alam. Sunod, ipinakita ng MC ang pangalawang item na mayroon siya. Ito ang pangalawang item na mayroon siya. Ang item ay isang cellphone lock potion na maaaring tumaas ang status ng cellphone lock sa loob ng 30 segundo. Ang mga HP lockang potion ay napakabihirang, at ang kanilang kalidad sa mahabang panahon ay mas bihira pa. Ang paunang presyong inaalok ay 2,000,000 at muli, ang bawat alok ay multiple ng 500,000. Agad na binigyan ni Wise ng isang bituin ang potion, na itinuturing niyang pangit. Si Yuwo, na may kaparehong titulo ng Master of Alchemy, ay maaaring gawin ito sa kanyang sarili kung gusto niya. Lalong nagulat si Yuwo nang malaman niya na ang Master of Alchemy ay maaaring gumawa ng katulad na potion. Ibig sabihin ay magagamit niya ito para kumita ng mas maraming pera. Sa wakas, matagumpay na naibenta ang potion sa halagang 4,500,000. Pagkatapos nito, ipinakilala ng MC ang pangatlong item,
na isang royal cloak o robe na maaring magpalipad sa isang tao sa kalangitan sa mataas na bilis ng 5 minuto sa taas na hindi hihigit sa 20 meters. Nag-aalok ang MC ng paunang presyo na 3 milyon, and each increase is a multiple of 1 million. Agad sinabi ni Wise na walang effect yung item kasi KW item lang. Agad na binigyan ni Wise ng isang bituin ang item, ngunit sa kabilang banda. Gusto ni Yuwo ito. Hiniling kaagad ni Wise kay Yuwo na huminahon. Pinaalalahanan niya si Yuwo na siya ay napakahirap na hindi niya kayang bilhin ang mga ganoong kahangahangang laruan. Sinubukan ni Yuwo na pakalmeyan ang sarili. Ang mga salita ni Wise ay may ilang katotohanan sa kanya. Hindi siya dapat gumastos ng pera sa mga ganoong bagay, ngunit lumalabas na sa kabilang banda, si Siyu, na nasa tabi niya ay sinubukang makipagtawaran para sa 6 na milyon. Nagulat si Yuwo, lalo na pagkatapos makuha ni Siyu ang royal cloak. Sinabi ni Siyu na nakikita niya na nagustuhan ni Yuwo ang item. Sa una, sinubukan niyang mag-isip ng makatwiran, ngunit para sa kanya, ang buhay ay masyadong maikli, at kailangan din niyang ipaglaban kung ano ang gusto niya kung minsan. Dahil kung minsan ang pagiging wais ay hindi magandang bagay. Sa kagustuhan lang ni Siyu na maibigay ang item sa kanya. Habang si Wise ay agad na hinihiling kay Yuwo na mag-ingat. Dahil kasalukuyang nakikita si Yuwo, ay nasa dark purple spectrum, na nangangahulugang may gustong sumubok sa kanya. Noon ay nagpasalamat si Yuwo, ngunit hindi niya ito matatanggap ng walang ginagawa. Sinabi kay Siyu na marami siyang naitulong, at walang paraan na maglakas loob siyang kunin ang mga mahahalagang bagay na ganoon. Sinabi ni Yuwo kay Siyu na kunin muna at itabi ang robe. At nagsabi na babayaran niya ito kahit 8 milyon kapag nagkapera siya. At sumagot na lang si Siyu ng oo. Hindi niya inaasahan ni Siyu na ang magandang intensyon niyang magbigay ng gift ay magkakaroon siya ng karagdagang 2 milyon mula sa presyo ng robe. Sa puso ni Siyu, sinadya niya talagang iregalo ang robe para magkaroon si Yuwo ng utang na loob sa kanya na may kaunting pagsisikap. Umaasa siyang mapapasali si Yuwo sa Magong team. Gayunpaman, sino ang mag-aakala na si Yuwo ay magiging sobrang makatwiran? After that, nagpatuloy ulit ang auction sa mga items. Ipinakita ng MC ang susunod na item very attractive. Dahil maganda ang combination nila ng super high usage and excellent item attributes, walang iba kundi ang drawing skill Heart of Steel. Ang kasanayan sa pagguhit ay maaaring gamitin upang lumikha ng isang humanoid mets mula sa isang blueprint na ganap na makakasunod sa mga utos upang lumaban at maaari ding baguhin at pagbutihin. Ang item ay nasa Grandmaster level 10 sa ngayon at gusto ni Yuwo ang item. Binuksan ng MC ang isang presyo na 2 milyon para sa drawing skill Heart of Steel. Ang ilan ay nagulat nang marinig na ang presyo ay bumaba ng malaki kumpara sa isang buwan na nakalipas nang ang mga kasanayan sa pagguhit ay ibinebenta sa halagang 8 milyon. Hinala nila na sadyang binabaan ng manufacturer ang kalidad dahil sa takot na hindi nila ito maibenta sa kaunting kalidad dahil natatakot sila. Agad naman itong naiwasan ng isa pang lalaki. Alam niya na ang mga masters lang ang makakagawa ng ganoong kasanayan sa pagguhit. Tanging ang mga malalaking kumpanya sa nangungunang antas ang kayang gumastos ng malaking halaga ng mga mapagkukunan at pera upang likhain ang mga ito. Hindi man lang ito may isip ng maliliit na kumpanya. Sa nakalipas na 10 taon, hindi hihigit sa 10 tao ang nakamit ng master's degree sa mundo ng engineering. Habang si Yuwo, na tahimik na nakikinig sa lahat, ay lubos na nagulat sa katotohanan na mayroon lamang mas mababa sa 10 masters ng pamamaraan, na nangangahulugang ito ay napakahalaga at bihira. Agad na kinumpirma ni Wise na hindi lamang pera ang kailangan, kundi pati na rin ang katalinuhan at pambihirang talento na kailangang higit na mataas kaysa sa mga ordinaryong tao, kahit na sa iba't ibang matataas na master's degree. Ang master's degree sa engineering ay ang huling degree na makukuha ng isang tao. Nang marinig ni Wise ang paliwanag, habang si Yuwo ay nagiging lubos na kumbinsido sa tulong ni Wise. Sa ibang pagkakataon, plano niyang i-unlock ang pinakamahirap na master's degree sa engineering. Pagkatapos ay plano niyang isakatuparan ang malalim na pag-unlad at pagsubok sa mga trabahong ito. Napansin ni Siyu na parang walang gustong bumili ng drawing skill Heart of Steel. Natural na gustong malaman ni Yuwo ang dahilan dahil mura ang presyo ng item. Ipinaliwanag ay Siyu na kahit na ang mekanismo ng kasanayan sa pagguhit ay maaaring mapabuti ng may malaking potensyal, gayunpaman, ito ay isang nag-iisang uri ng sundalo. Dagdag pa rito, kahit na ang isa ay master ng engineering kapag gumagawa ng master drawing,
Ang intelligence attribute ay permanenteng maubos din, kaya walang malaking kumpanya ang kukuha ng ganoong uri ng panganib na may mababang yield skill. Ang pagguhit kay Yuwo, sa kanyang puso ay napakasaya na ang lahat ay natatakot na kunin ang panganib na iyon. Para kay Yuwo, ang item ay isang maliit na hakbang para malaman niya ang pangunahing dahilan ng pagtagas kapag ang lahat ay hindi magbibid para sa item, balak ng MC na isara ang auction. Gayunpaman, bigla si Yuwo ay nagtaas ng kanyang kamay para magbid. Maraming tao ang natawa sa desisyon ni Yuwo. Sinisiguro nila na pinagsisihan niya ang 2 milyon na kailangang itapon para lamang sa isang piraso ng basurang papel. Ang isa pang lalaki ay nagsabi na si Yuwo ay nagpapanggap lamang bilang isang master ng engineering. Tinanong din ni CEO kung bakit nagpa siya si Yuwo na bilhin ang pagguhit, kahit na ang mga kasanayan sa pagguhit ay magagamit lamang ng mga master engineering, kahit na ito ay muling ibebenta, ang item ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Sa dulo ng pagkakaibang ito, malamang na hindi ito maibebenta ni Yuwo, ngunit syempre, hindi naapektuhan si Yuwo. Inamin niya na nagustuhan niya ang item at wala siyang ibang dahilan para hindi ito bilhin dahil mahirap siya. Tuwang-tuwa siya dahil nakuha niya ang item na ito. Para sa kanya ay hindi malalaman ng isang hanggal kung ano ang tunay na halaga ng larawan para sa kanila. Maaaring walang silbi ang item, ngunit para sa kanila ang halaga ng pagbili ay 5 bituin. Sa wakas ay binati ng MCCU para sa matagumpay na pagbili ng drawing skill Heart of Steel. Para sa 2 milyon, si Yuwo, na nakatanggap ng kanyang binili na mga item, ay napakasaya para sa kanya. Saktong dumating ang larawan. Ang item na ito ay maaaring gamitin upang protektahan ang kanyang pamilya. Ang bagay ay perpekto para sa kanya. Gagamit din siya ng lucky rings para magbigay ng special effect ng random increase sa drawing skill Heart of Steel. Lalong natuwa si Yuwo nang makita siya. Ang level ng drawing skill ay tumaas pa ng 10 level hanggang level 20, sa ganoong paraan, makakalaban pa niya ang mga halimaw sa level ng Ghosts at Diamond Spider. Agad na ipinaalala ni Wise kay Yuwo na hindi ang panimulang antas ang mahalaga, ngunit ang gender, na maaaring sabihin sa kalooban at hindi ito ang panimulang antas. Iyon ay mahalaga, ngunit ang naisip ni Wise, ang pagkakaroon ng isang sexing babaeng humanoid sa oras na iyon. Si Yuwo, syempre, ay nagalit sa kanya. Pagkatapos noon, muling tumutok si Yuwo sa auction. Walang kabuluhan ang kanyang paglalakbay doon. Ang layunin ay ganap na nakamit at kahit na lumampas sa inaasahan. Mas naging interesado siya sa natitirang bahagi ng auction noong araw na iyon. Pagkatapos nito, ipinakilala ng MC ang Dragon Skin Battle Shield, na may malakas na epekto sa pagtatanggol at maaaring mabawasan ang pinsala. Binigyan agad siya ni Wise ng 1 bituin. Pagkatapos ay naglabas si MC ng isa pang dugong espada, na maaaring magdulot ng pinsala sa kalaban. Binigyan agad siya ni Wise ng 2 bituin. Hanggang sa wakas, ipinakita ng MC ang kanilang ika-7 auction item noong araw na iyon. Ang item na ito ay isang napakabihirang epic level summon beast theme na crystal na may paunang presyo na 10 milyon at bid multiple na 1 milyon. Ang beast ay kailangang mapuno ng mahiwagang kapangyarihan upang ang mga mahiwagang nilalang at ang mahiwagang kristal ay matawag na lumaban hanggang sa maubos ang mahika. Nakaramdam si Yuwo ng interes sa item na plano niyang i-bid sa halagang 11 milyon, marahil ay tumaas pa ito sa 15 milyon para sa kanya. Ang item na ito ay ang pinakamahusay at hindi pangkaraniwang at ang pinakapambihirang at ang pinakakahanga-hanga. Alam niya ang maraming uri ng salamangka ng kristal sa mundo, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganoong tinatawag na Beast Crystal Magic. Ipinaliwanag din ni CEO, may isang nakatalo sa isang dungeon boss, dahil sa napakabihirang mahulog ang magic crystals, na binago mula sa pag-transform ang katawan ng boss. Kaya ang tinatawag na beast na tema sa crystal ay isang napakabihirang at nangungunang item sa uri ng labanan sa dungeon sa kategoryang crystal. Dagdag pa ni CEO, napaka-natural na hindi mo pa malalaman ang tungkol dito. Napakaraming sikreto sa mundong ito ang naghihintay na matuklasan. Pero si Yuwo sa level niya ngayon, ay halatang hindi nahahawakan ni Yuwo ang ganito. Gayunpaman, kung interesado si Yuwo sa sikreto, dapat ay pumayag siya na palampasin ang imbitasyon ni Miss Mo, na sumali sa koponan ng Magong. Sinabi ni Yuwo na isasaalang-alang niya ang lahat ng mga salitang pangkubkob sa kanyang puso. Nakita ni Yuwo kung paano siya hinikayat ni CEO nang may matinding kahirapan na sumali sa koponan. Para makita si Yuwo,
na magmumukhang pelaka sa ilalim ng balon, na kailangang umasa sa iba para hilahin siya palabas ng balon para mas makita niya ang asul na kalangitan. Gayunpaman, alam ni Yuo na siya ay isang libreng setanas sa kanyang lakas. Sigurado siyang nakikita niya ang malawak na asul na langit. Sa kabilang banda, sa wakas ay isinara ng MC ang presyo ng alok na 15 milyon. Sa kabilang banda, sinabi ni Wise na hindi siya gaanong magkokomento. Ito ay dahil sa paglipas ng panahon, ang presyo ng mga bilihin ay magiging mas mahal at ang pera ni Yuo ay hindi magiging sapat. Ang focus na dyan ni Yuo, matuto sa auction. Tahimik lang siyang uupo para i-enjoy ang natitirang araw ng auction. Ipapakita ng MC ang 8th auction item, na kailangan niyang isantabi dahil sa sobrang laki nito. Nagsimulang magpakita ang MC ng isang tangke na may 2000 mm caliber magnetic rail cannon para sa mga electromagnetic seeds, tank seeds, uri ng Dungeon Annihilation. Gumagamit ang tangke ng magic crystal ng elektrikal na enerhiya na maaaring maglunsad ng mga super electromagnetic na armas na may mapanirang kapangyarihan upang atakehin ang haze. Ang bawat isa ay mabilis na namangha sa isang napakabihirang bagay. Gayunpaman, tiyak na ang mga naturang item ay mapupunta sa malalaking grupo. Ang mga tangke ay ginagamit para sa pagkubkob ng mga piitan sa digmaan na may mga laban ng pangkat na 15 minuto at 100 katao. Si Yiwu, na muling nakikinig, ay lubos na nagulat sa terminong Siege War Dungeon, na narinig niya sa unang pagkakataon na ang auction ng araw na iyon ay isang eye-opener para sa kanya upang makakuha siya ng maraming mahahalagang impormasyon. Ang ikawalo na item sa auction lamang ang makakapagbigay. Naiinip na si Yuo sa impormasyong makukuha niya mula sa ika-9 at ika-10 na item mamaya. Paliwanag ng host, ang tangke ay isang super killer dungeon siege sa ibaba ng level 40. Ang tangke ay isa sa mga sandata na sumisira sa lahat. Kahit na ang 40 to 60 level na dungeon siege train ay ang pinakamahalaga at matatag na firepower na output. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian ng armas para sa maliliit at katamtamang mga koponan. Upang buksan ang kaparangan at pag-atake sa mga lungsod. Tanong ng host, ang mga presyo ay nagsisimula sa 20 milyon. Ang bawat pagtaas ng presyo ay hindi maaaring mas mababa sa 2 milyon. Hinihiling ng host sa lahat na itaas ang kanilang mga kamay kung interesado sila sa tangke. Maraming tao ang nagtataas ng kanilang mga kamay upang mag-alok sa tangke. Samantala, si Yuo ay hindi nagmumukhang interesado, dahil ang ganitong tool ay nangangailangan ng napakalaking halaga ng imbakan at pagkubkob sa mga piitan sa paraang iyon ay talagang malupit. Habang si Miss Siyu ay nakaupo, ang Siege Dungeon ay isa lamang sa mga uri sa mundong ito. Mayroon ding pagtakas at pagpatay, na mas malupit at ang nangungunang koponan lamang ang maaaring umatake. Napagtanto ni Yuo na mas mapanganib at malupit ang piitan, mas malaki ang mga gantimpala. Ngunit kung gusto ni Yuo na makuha ang mga benepisyong ito, tapos dalawa lang ang pagpipilian ni Yuo. Sumali sa isang nangungunang koponan o bumuo ng isang nangungunang koponan sa aking sarili. Ngunit pagkatapos mag-isip muli, lumabas na masyado pang maaga, kaya mabuting itago na lamang ni Yuo ang nasa harap ng kanyang mga mata. Dahil sa bandang huli ay huminto ang bid sa tangke sa pagkuha ng ibang mga VIP team. Ilalabas ang susunod na item. Ang susunod na mahalagang item na na-auction ay isang mataas na antas ng piitan na susi, katulad ng antas 100. Ang presyo ng makintab na susi ay umabot sa 30 milyon. Lahat ng kalahok ay agad na nasasabik na makita ang level 100 na maalamat na key. Ang ilang mga tao ay hindi man lang naisip na sila ay nasa Forbidden House ng maraming taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang susi. Tuwang-tuwa sila dahil ayon sa kumakalat na impormasyon, ang mga mahahalagang resources na nakapaloob sa isang level 100 dungeon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500 milyon. Sinabi ni Miss Siyu, na kaya hinanap ang susi ay dahil may validity period ang legendary key at kapag may nagmamay-ari ng susi. Ito ay agad na papasok ng countdown kung ang tibay ay 0, ang susi ay masisira, na ginagawang imposibleng makapasok sa instance at ang paulit-ulit na paggamit ng susi upang makapasok sa instance ay tataas. At ang tibay ng insenso ay tataas din ang degradation. Ngunit sa pangkalahatan, ang mga nangungunang koponan lamang ang bibili ng mga naturang susi ng piitan. Nagulat si Yuo nang marinig ang impormasyong sinabi ni Siyu. Naalala ni Yuo ang level 40 na susi ng piitan, kaya agad na tiningnan ng binatilyo ang susi ng piitan, na pagtantong idinagdag ang bagong katangian ng tibay,
Lumitaw ang kaunting kalawang sa ibabaw ng susi. Alam ni Yuwo na kailangang alisin ang piitan bago masira ang lock, ngunit hindi pa rin alam ng binata kung nasaan siya. Ang level 100 dungeon key ay sa wakas ay naibenta sa halagang 150 milyon. Nagulat si Yuwo na ang dungeon keys ay maaaring mabenta ng ganoon kalaki. Ayon sa kanya, kahit anong panahon ang pera ang pinakamakapangyarihan. Pagkatapos nito, inanunsyo ng host ang huling item ay ang kasukdulan ng kaganapan sa auction sa araw na iyon ng may matinding sigasig. Hiniling ng host sa lahat ng kalahok na idilat ang kanilang mga mata at tingnang mabuti ang mga gamit na dala ng magandang dalaga na pumapasok sa auction room. Ang maalamat na item ay ang presyo simula sa 100 milyong resurrection potion ng mga galit na duwende. Ang katangian ay isang maalamat na potion na naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan ng mastery potion na naglalaman ng misteryoso. Sa kamangha-manghang kapangyarihang buhayin ng mga tao, ang bawat isa sa silid ay agad na nasasabik nang makita nila ang Gayuma. Hindi nila inaasahan na makakita ng isang maalamat na potion sa auction. Hindi nila inaasahan na makakita ng ganoong longevity elixir. Ang ilang mga tao ay nagplano pa na isang laang lahat ng kanilang ari-arian para sa kapakanan ng elixir. Nagalit si Miss Yuo at nagmura sa pamilya Kayan dahil sa hindi niya sinabi sa Handle Group bago ang auction na mayroong isang napakahusay na produkto. Ang presyo ng transaksyon ng item na iyon ay dapat na hindi lumampas sa autoridad ng Miss Yu sa black market. Tanong ni Yuo kay Wise kung posible bang makakagawa ang Master of Pharmacy ng Resurrection Potion. Sinabi ni Wise na hindi dahil ang Resurrection Potion ay isang bawal na hindi ma-access ng mga tao sa anumang reef plane. Nang makita ng bawat isa na tuwang-tuwa, ang host ay naging mas masigasig pa ng kaunti pa. Nasasabik at nagpaliwanag ng buong puso. Sinabi ng taong iyon na alam ng lahat na kahit na pumasok sa edad, ang kasanayang ito ay palaging tanda ng kagubatan. Kahit na ang pinakamataas na antas ng mga pari sa mundo ay hindi maintindihan at makontrol ito. Masigasig na hiniling ng host ang mga bisita sa auction na bilhin kaagad ang potion bago sila mamatay, at pagkatapos nilang mamatay sa labanan, kalmado silang bubuhayin ang potion, ngunit ang malungkot na epekto ng pag-inom nito ay ang pagiging isang galit na duwende, na puno ng pagpatay, pagnanasa at pagnanasa ng dugo. Ngunit ang estado na ito ay tatagal lamang ng 1 buwan. Makalipas ang 1 buwan, makakabalik na muli ang lahat sa normal na tao nang marinig na may nag-alok agad ng presyong 150 milyon para magkaroon ng mahabang buhay. Sumang-ayon si Yuo na ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa pera, ngunit hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang isang galit na duwende. Dahil hanggang ngayon ay wala pa akong nakikitang duwende. Nagulat si Yuo sa bansang Elven na ito dahil wala akong mahanap na impormasyon tungkol sa kanila sa mga libro sa internet ng misteryoso, na block ang impormasyon tungkol sa kanila. Biglang nagtaas ng kamay ang grupo ni Cheng at nagbid sa 300 milyonaryo. Halatang si Yuo ay nabigla sa narinig. Paano nang ahas ang miyembro ng reserve team na magbid sa ganoong kataas na presyo? Posible ba na ang Huangjian Group ay magbibigay sa junior ng hundreds of millions para lang sa isang transaksyon? Naisip ni Yuo na napakahinala ng kanyang senior, ngunit walang kinalaman iyon kay Yuo. Basta ang kanilang interes ay magkasalungatan. Matapos ang huling VIP ay nakakuha ng isang kamangha-manghang item para sa 300 milyon. Ang auction para sa araw na iyon ay agad nang natapos. Nawala ang host sa harap ng mga tao sa nakakagulat na paraan. Nang bumalik si Yuo sa VIP room, nilapitan agad ni Yuo ang kapatid niya at tatanungin kung tapos na ba itong pumili ng mga paborito niyang gamit, pero mukhang hindi pa rin tapos si Yunfei sa pagpili ng paborito niyang kagamitan.